Walang duda, Your Honor. Ang nasasakdal, si Ginoong Miguel de Villa, ay ginamit ang kanyang kumpanya bilang isang sandata upang manlinlang, mandaya at sirain ang tiwala ng publiko. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Prosecutor Isabel Reyes ay matalas at may bigat. Nakatayo siya sa gitna ng korte, ang kanyang boses ay umaalinggaw, puno ng kumpiyansa at diin. Ang kanyang tingin ay diretso, hindi sa huwes, kundi sa lalaking nakaupo sa silya ng nasasakdal. Si Miguel de Villa. Hindi man lang ito kumukurap. Nakatingin ito pabalik sa kanya, ang mga mata nito'y madilim at hindi mabasa. May bahid ng paghamon sa paraan ng pagkakaupo nito, isang hari sa kanyang trono, hindi isang akusadong maaaring makulong habang buhay. Kinamumuhian niya ang arogansya sa mga matang iyon. Kinamumuhian niya ang lahat ng kinakatawan nito. Ang mga ebidensyang inilatag namin ay malinaw pa sa sikat ng araw. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Ipinapakita nito ang isang sistematikong plano ng pandaraya na nagpayaman sa iisang tao, sa kapinsalaan ng daan-daang empleyado at mamumuhunan na nagtiwala sa kanya. Para kay Isa, hindi lang ito isang kaso. Ito ang kaso ng kanyang karera. Isang pagkakataon para patunayan na ang batas ay para sa lahat, mayaman man o mahirap. Isang pagkakataon para ipamukha sa mga taong tulad ni Miguel de Villa na hindi sila nakatataas sa batas. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang galit. Kaya naman, hinihiling ko sa kagalang-galang na korteng ito na ibigay ang katarungan. Hanapin ang nasasakdal na nagkasala sa lahat ng paratang. Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang pagbagsak ng kanyang folder sa lamesa ang bumasag dito. Umupo si Isa, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok, isang halo ng tagumpay at adrenaline. Hindi niya pinansin ang pagtapik sa balikat ng kanyang kasamang piskal. Ang kanyang mga mata ay nakakulong pa rin kay Miguel de Villa. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagbago ang ekspresyon nito. Isang bahagyang pag-igting ng panga. Isang madilim na kislap sa mga mata nito na hindi niya mawari kung galit o isang bagay na mas malalim pa. At sa isang iglap, tila silang dalawa lang ang nasa loob ng korte. Isang labanan ng titigan. Isang digmaang walang salita. Isang digmaang akala niya ay nagtapos na sa loob ng korte. Hindi niya alam, iyon palang pala ang simula. Malakas ang buhos ng ulan, humahampas sa salamin ng gusali na tila galit na kalangitan ang naniningil. Kanina pa tapos ang pagdinig, ngunit naipit si Isa sa kanyang opisina, tinatapos ang ilang papeles. Nang sa wakas ay makababa siya sa basement parking, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Sarado ang gate. Baha. Sorry ma'am, hindi na po makakalabas. Zero visibility at hanggang tuhod na po ang baha sa labas, sabi ng security guard. Napabuntong hininga si Isa. Ang pagod ng buong araw ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Hinugot niya ang kanyang cellphone. Walang signal. Perpekto. Habang nag-iisip kung ano ang gagawin, isang pamilyar na kotse ang huminto, hindi kalayuan sa kanya. Bumukas ang bintana nito. Si Miguel de Villa. Mukhang pareho tayo ng problema, prosecutor, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pang-aasar. Hindi sumagot si Isa. Tinalikuran niya ito at naglakad pabalik sa elevator, ngunit narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. Naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Wala ring signal ang cellphone ko, sabi ni Miguel. At mukhang magdamag tayong maghihintay dito kung aasa tayo sa paghupa ng baha. Humarap si Isa sa kanya, ang iritasyon ay malinaw sa kanyang mukha. At ano ang mungkahi mo, Ginoong de Villa? Na magkwentuhan tayo hanggang umaga. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel, isang ngiting lalong nagpainit ng ulo ni Isa. May maliit na bar 2 kanto mula rito. Baka bukas pa. At baka may landline sila para makatawag tayo. Ayaw niya. Ang huling bagay na gusto niyang gawin sa mundo ay ang makasama ang lalaking ito sa labas ng korte. Para sa kanya, isa itong paglapastangan sa pader na maingat niyang itinayo sa pagitan ng kanyang trabaho at personal na buhay. Isa pa, siya ang kaaway. Ang target. Ang halimaw sa kasong pinaghirapan niya ng ilang buwan.
Ngunit napatingin siya sa kanyang kotse, isang malamig na kulungan na metal. Napatingin siya sa gate na sarado, sa rumaragasang tubig baha sa labas. Napatingin siya sa kanyang cellphone na walang silbi. Praktikal siyang tao. At sa ngayon, ang mungkahi ng demonyo ang pinakapraktikal na pagpipilian. Fine, pabulong niyang sabi, puno ng pagkainis. Pero huwag kang umasa na magiging magkaibigan tayo. Hindi ako umaasa, prosecutor, sagot ni Miguel, kinuha ang isang payong mula sa kanyang kotse. Gusto ko lang makatawag at makahanap ng tuyong lugar. Binuksan nito ang payong at hinawakan sa pagitan nilang dalawa. Napilitan si Isang lumapit. Ang init ng katawan nito ay bahagyang tumatago sa mamasa-masang hangin, isang init na hindi niya gustong maramdaman. Nagsimula silang maglakad, ang bawat hakbang ay may kasamang malakas na pagwisik ng maruming tubig. Ang katahimikan sa ilalim ng iisang payong ay mas nakabibingi kaysa sa dagundong ng kulog sa itaas. Ang bar ay maliit at malayo sa karangyaan ng mga lugar na madalas puntahan ni Miguel de Villa, sigurado si Isa. Ngunit sa loob, ito'y tuyo at medyo mainit. Iilan lang ang tao. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa iba. Anong gusto mo? Tanong ni Miguel. Tubig lang, mabilis na sagot ni Isa. Umiling si Miguel at kinausap ang waiter. 2 brandy. Sinabi kong tubig lang, mariing sabi ni Isa nang makaalis ang waiter. Prosecutor, pareho tayong basang-basa, giniginaw at naiipit sa sitwasyong ito. Aalis din ang lamig sa katawan mo. It's just a drink. May punto ito. Isang punto na lalong kinaiinisan ni Isa. Nang dumating ang inumin, tahimik niya itong tinitigan. Ang kulay amber na likido ay tila ng aakit. Isang lagok lang. Isang lagok para sa pagod. Isang lagok para sa inis. Tinunggan niya ito. Naramdaman niya ang pag-init na gumapang mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang sikmura. Gumaan ng bahagya ang kanyang pakiramdam. Alam mo, sa korte kanina, basag ni Miguel sa katahimikan, para mo akong hinatulan bago pa man magsalita ang huwes. Tumingin si Isa sa kanya, ang tapang na dulot ng alak ay nagsisimula ng umakyat. Dahil may kasalanan ka. Malinaw iyon sa ebidensya. Ang ebidensya ay mga piraso lang ng papel, prosecutor. Madaling manipulahin. Madaling baluktutin para magkasya sa kwentong gusto mong paniwalaan. At ano ang kwentong dapat kong paniwalaan? Na isa kang inosenteng biktima, may halong pang-uyam sa boses niya. Sumandal si Miguel at tinitigan siya, ang mga mata nito ay seryoso sa unang pagkakataon. Ang kwento kung saan ang tiwala ay kayang sirain ng isang tao lang. Ang kwento kung saan ang taong pinagkatiwalaan mo ng husto ang siyang sasaksak sayo sa likod. May kung anong kirot sa sinabi nito na bahagyang tumama kay Isa. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Mga palusot ng isang taong nagkasala. Tumawa ito ng mahina, isang tawang walang saya. Lahat tayo may pinaglalaban, hindi ba? Ikaw para sa katarungan. Ako para sa buhay ko. Umorder ito ng isa pang round. Hindi tumanggi si Isa. Lumalim ang gabi. Ang ulan ay hindi tumitila. Ang usapan nila ay lumayo sa kaso. Napunta sa mga pangarap. Sa mga kabiguan. Sa bigat ng mga inaasahan ng mundo sa kanila. Nalaman niya na mahilig pala ito sa mga lumang pelikula. Nalaman nito na pangarap pala niyang maging isang manunulat, hindi isang abogado. Sa bawat lagok ng brandy, unti-unting nababakbak ang kanilang mga baluti. Ang Tihens, Tisivin at ang Sihi ay nawawala, napapalitan ng isang babae at isang lalaking kapwa pagod at nag-iisa. Kailangan na po naming magsara, sir, ma'am, sabi ng bartender. At masamang balita po, sarado na raw po ang lahat ng daan. Wala na pong makakadaan na sasakyan. Napatingin si Isa sa labas. Ang baha ay mas lalo pang tumaas. Ang puso niya ay biglang bumigat. May isang hotel sa kabilang kanto, sabi ni Miguel, ang boses ay mahina. Baka may bakante pa silang kwarto. Sa pagkakataong ito, wala nang lakas si Isa para tumutol. Pagod na siya. Lasing na siya. At sa isang nakakabaliw na paraan, mas gugustuhin pa niyang makasama ang lalaking ito, kaysa harapin ang malamig na bagyo ng mag-isa. Ang resepsyon ng hotel ay maliwanag at tuyo. Ngunit ang ngiti ng receptionist ay puno ng paghingi ng paumanhin. I'm so sorry, sir. Puno na po kami.
Meron na lang pong isang natitirang kwarto ang presidential suite. Kaso isa lang po talaga. Natahimik silang dalawa. Ang tensyon ay biglang bumalik, mas matindi pa kaysa kanina. "We'll take it," sabi ni Miguel, hindi man lang tumitingin kay Isa. Sa loob ng suite, ang katahimikan ay nakakabingi. Malaki ang kwarto, may sala, at isang malaking kama sa gitna. Hinubad ni Isa ang kanyang sapatos, ang kanyang mga paa ay manhid sa lamig. "Doon ako sa sofa matutulog," sabi ni Miguel, kinuha ang isang unan. Tumango lang si Isa. Pumasok siya sa banyo at tinitigan ang sarili sa salamin. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat. Sino ang babaeng ito? Ang babaeng uminom kasama ng kanyang kaaway? Ang babaeng sasamahan ito sa iisang kwarto. Paglabas niya, nakita niyang nakatayo si Miguel malapit sa bintana, nakatingin sa walang katapusang buhos ng ulan. Ang anyo nito ay malungkot, malayo sa aroganteng sihi na nakita niya sa korte. May isang bagay sa kanyang kahinaan sa sandaling iyon ang umantig sa puso ni Isa. "Miguel," sabi niya, ang pangalan nito ay tila kakaiba sa kanyang mga labi. Lumingon ito. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, wala nang galit. Wala nang paghamon. Tanging isang pag-unawa sa kanilang parehong kalungkutan. Hindi niya alam kung sino ang unang humakbang. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang lahat. Ang alam lang niya, ang susunod na sandali ay ang init ng mga labi nito sa kanya. Isang halik na nagsimula sa desperasyon, sa kalasingan, sa kalungkutan. Isang halik na naging apoy na tumupok sa lahat ng dahilan, sa lahat ng pag-aalinlangan. Ang mga pader na itinayo niya ay gumuho. Ang batas ay nakalimutan. Ang tanging naroon ay ang bugso ng damdamin, ang init ng balat sa balat, at ang dagundong ng bagyo sa labas na tila sinasabayan ang unos sa loob ng kanyang puso. Isang pagkakamali. Isang napakaganda at nakakatakot na pagkakamali. Nagising si Isa sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Kumurap-kurap siya, ang sakit ng ulo ay unti-unting gumising sa kanyang diwa. Naramdaman niya ang lambot ng kama, ang gaspang ng kumot. At ang lamig sa tabi niya. Napabalikwas siya ng upo. Wala si Miguel. Ang kwarto ay malinis at tahimik, na para bang walang nangyari. Na para bang ang lahat ay isang masamang panaginip na dulot ng alak. Ngunit sa ibabaw ng bedside table, sa tabi ng kanyang pitaka, may nakatiklop na mga piraso ng pera. Sapat na bayad para sa kwarto. Walang sulat. Walang paalam. Tanging malamig at tahimik na pera. Isang kabayaran. Na para bang isa lamang siyang serbisyong binayaran para sa isang gabi. Isang matinding kirot at kahihiyan ang bumalot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang galit niya kahapon ay parang isang biro kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ito ay galit na may kasamang sakit. Isang galit na nakatuon hindi lang kay Miguel de Villa, kundi sa sarili niya. Ang pinto ng boardroom ng De Villa Corporation ay bumukas ng walang tunog. Pumasok si Miguel, ang kanyang mga yapak ay marahan, ngunit may bigat sa mamahaling carpet. Ang kanyang suot na suit ay plansado at walang gusot, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mukha ay isang blankong maskara ng otoridad. Walang sinuman sa mga miyembro ng board na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang makahuhula na ilang oras lang ang nakalipas. Ang isihi nila ay natulog sa sofa ng isang hotel na binayaran niya ng cash. Matapos ang isang gabing puno ng brandy at isang pagkakamaling hindi niya alam kung paano haharapin. "Good morning," bati niya, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Umupo siya sa kanyang silya sa dulo ng mesa. Ang katahimikan ay mabigat, halos masakit sa tenga. Lahat ng mga mata ay nasa kanya, mga matang puno ng pagdududa, pag-aalala, at ang iba, nang hindi maitagong pagkatuwa sa kanyang kapahamakan. "Nababahala kami, Miguel," unang bumasag sa katahimikan si Amy Tan, isa sa mga matatandang miyembro. Ang kasong ito sinisira nito ang reputasyon ng kumpanya. "Ang reputasyon ay naibabalik, Ginoong Tan," sagot ni Miguel, hindi binabago ang kanyang tono. "Ang mahalaga ay manatili tayong matatag." Paano tayo mananatiling matatag kung ang mismong kapitan ng barko ay nanganganib na lumubog, sabat ng isa pa, mas bata at mas agresibo? Araw-araw, bumabagsak ang stocks natin. Ang mga investor ay nag-uumpisa ng mag-pull out.
Kailangan nating gawin ang isang bagay. Hinigpitan ni Miguel ang pagkakahawak sa ballpen sa kanyang kamay, ang mga ugat sa kanyang braso ay bahagyang lumitaw. Ito ang tanging senyales ng tensyon sa kanyang katawan. Katarungan. Ebidensya. Ang mga salita ni Prosecutor Reyes ay umalinggaw sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang mga mukha sa kanyang harapan. Mga taong nakasama niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, sa kanilang mga mata, nakikita niya ang parehong paghusga na nakita niya sa mga mata ni Isa sa korte. May ginagawa na ako, mariin niyang sabi. At tinitiyak ko sa inyo, malilinis ang pangalan ko at babangon ang kumpanyang ito. Ang pulong ay nagpatuloy sa loob ng isang oras, puno ng mga numero, batikos, at mga nakabibinging suhestyon. Ngunit ang isip ni Miguel ay lumilipad. Pabalik-balik ito sa amoy ng ulan, sa init ng brandy, at sa paraan ng pagtawa ni Isabel Reyes noong ikinuwento nito ang pangarap niyang magsulat ng mga nobela sa halip ng mga legal na dokumento. Isang panandali ang kahinaan. Iyon lang iyon. Nang matapos ang pulong, nagpaiwan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant at matalik na kaibigan, si Leo Santos. Isinara nito ang pinto. Grabe ang mga buitreng iyon, sabi ni Leo, umupo sa silyang kaharap ni Miguel. Kamusta ka, boss? Hindi kita makontak kagabi. Sumandal si Miguel sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata saglit. Naipit sa baha. Isang kalahating katotohanan. Tinitigan siya ni Leo na para bang may binabasa sa kanyang mukha. Boss, tungkol sa kaso lalo na kay Prosecutor Reyes. Mag-ingat ka. Matalino siya at determinado. Walang personalan para sa kanya, trabaho lang. Trabaho lang. Napangisi si Miguel sa kanyang isipan. Kung alam lang ni Leo. Hindi niya sinabi kay Leo ang nangyari. Paano niya sasabihin? Na ang babaeng determinadong magpakulong sa kanya ay ang parehong babaeng naglantad ng kanyang kaluluwa sa isang madilim na bar. Na ang matalas na piskal ay may mga matang kayang lumambot at malunod sa kalungkutan. Alam ko ang tanging nasabi ni Miguel. Pero may mali sa kasong ito, Leo. May nag-frame sa akin at kailangan nating malaman kung sino. Matagal ko nang sinasabi yan, boss. I-check mo ulit lahat, utos ni Miguel. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging si. Lahat ng may access sa proyektong iyon. Bawat transaksyon. Bawat pangalan. Lalo na ang mga may koneksyon sa mga Salcedo. Kumunot ang noo ni Leo. Ang mga Salcedo. Ang dating pamilya ng fiancé ni Prosecutor Reyes. Tumango si Miguel. Isang lumang sama ng loob. Isang nakaraang hindi pa tapos. Nang maiwan siyang mag-isa sa kanyang malawak na opisina, tumayo si Miguel at lumapit sa bintana. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang langit ay kulay abo pa rin, sinasalamin ang kanyang nararamdaman. Ang pag-alis niya kaninang umaga ay isang desisyon na ginawa ng kanyang isip, hindi ng kanyang puso. Tama lang na iwanan ang pera. Ito ay isang malinaw na mensahe, transactional lang ang lahat. Walang kahulugan. Isang paraan upang ibalik ang pader sa pagitan nila. Isang paraan upang protektahan ang sarili. Dahil sa isang sandali kagabi, sa ilalim ng impluwensya ng alak at kalungkutan, nakalimutan niyang kaaway niya si Isa. Nakita niya si Isabel. Isang babaeng nangangarap, natatakot, at nag-iisa, tulad niya. Pangarap ko talagang magsulat, sabi nito kagabi, ang mga mata ay bahagyang nangingilid dahil sa alak. Pero kailangan kong maging malakas. Para sa pamilya ko. Laging may inaasahan sa iyo ang lahat nakakapagod. Ang mga salitang iyon. Iyon ang tumatak sa kanya. Hindi ang mga halik. Hindi ang init ng kanilang mga katawan. Kundi ang pag-amin ng isang kahinaan. At iyon ang mas nakakatakot. Kinapa niya ang kanyang bulsa at hinugot ang resibo mula sa hotel. Tinitigan niya ito ng matagal bago niya ito lukutin at itapon sa basurahan. Tapos na. Isang pagkakamali lang iyon. Kailangan niyang bumalik sa realidad. Ang realidad kung saan si Isabel Reyes ay ang babaeng gustong sumira sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Leo, ang mukha ay seryoso. Hindi ito kumatok. Boss, sabi nito may pag-aalala sa boses. Ano iyon? Hinawakan ni Leo ang remote at binuksan ang malaking D-screen sa pader. Isang news channel.
At naroon ang mukha ni Isabel Reyes, papalabas ng Hall of Justice, napapaligiran ng mga reporter. Anong meron? Tanong ni Miguel, ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. Lumapit si Leo, ang kanyang mukha ay mabigat. Sir, tumawag ang abogado natin. Huminga ng malalim si Leo. Si Prosecutor Reyes nag-file siya ng motion to expedite the trial. Natigilan si Miguel. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. Gusto niyang mapabilis ang paglilitis, pagpapatuloy ni Leo, ang boses ay halos pabulong. Gusto ka na niyang maipakulong sa lalong madaling panahon. Tumingin si Miguel sa screen. Sa mukha ni Isabel Reyes. Ang kanyang ekspresyon ay matigas, propesyonal, at walang bahid ng anumang emosyon. Ang babaeng nakita niya kagabi ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay ang piskal. Ang kanyang kaaway. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Miguel. Isang galit na mas matindi pa kaysa kahapon dahil ngayon may kasama na itong pakiramdam ng kataksilan. Nilinlang siya. Ginamit siya. At hindi niya iyon palalampasin. Lumipas ang mga linggo. Ang bawat araw ay naging isang ritual ang paglimot para kay Isabel Reyes. Ang kaso laban kay Miguel de Villa ay naging kanyang baluti. Ang bawat pahina ng ebidensya na kanyang binabasa, bawat mosyon na kanyang isinusulat, ay isang dasal ng paglimot. Ang galit na naramdaman niya sa korte ay pinalitan ng isang mas malamig, mas matalas na determinasyon. Ang alaala ng pera sa ibabaw ng bedside table, isang bayad, isang insulto, ay ang gasolinang nagpapaalab sa kanyang pagnanais na makita itong magbayad sa ilalim ng batas. Pinuno niya ang kanyang mga araw ng trabaho, ang kanyang mga gabi ng pag-aaral sa kaso. Iniiwasan niya ang mga kaibigan. Ang kanyang apartment ay naging isang extension ng kanyang opisina, puno ng mga folder at legal documents. Isa, sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ng isa sa mga kapwa niya piskal isang hapon. Parang wala ka ng ibang buhay kundi ang kaso ni De Villa. Ayos lang ako, sagot niya, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan lang tapusin to. Kailangan niyang manalo. Hindi na lang ito para sa hustisya. Para na rin ito sa kanyang sarili. Isang paraan upang mabura ang mansa ng isang gabing kahinaan. Ngunit may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng determinasyon. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang pulong kasama ang hepe ng prosecution. Inilalatag niya ang kanyang mga susunod na hakbang para sa paglilitis ng bigla niya itong maramdaman. Isang alon ng init ang biglang umakyat sa kanyang batok, kasunod ng isang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang amoy ng kape sa silid ay biglang naging kasuklam-suklam. May maasim na lasa sa dulo ng kanyang dila. Prosecutor Reyes? Ayos ka lang? Ang boses ng kanyang hepe ay tila nagmumula sa malayo. Napahawak si Isa sa gilid ng mesa. Ang kanyang paningin ay bahagyang umikot. Kailangan niyang lumabas. Ngayon din. Excuse me, sir, mabilis niyang sabi, hindi na naghintay ng sagot. Mabilis siyang tumayo at halos takbuhin ang pinto palabas. Nakarating siya sa banyo sa tamang oras. Iniluwan niya ang lahat ng kanyang kinain sa almusal, ang kanyang katawan ay nanginginig. Nakahawak siya sa malamig na porselana ng inidoro, humihingal, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata dahil sa hirap. Stress lang to, sabi niya sa sarili. Masyado lang akong pagod. Ngunit ang stress ay nagpatuloy. Halos tuwing umaga, ganito ang kanyang pakiramdam. Ang dating paborito niyang adobo ay hindi na niya malunok. Ang pagod na kanyang nararamdaman ay hindi kayang gamutin ng 8 oras na tulog. Isang gabi, dumaan ang kanyang matalik na kaibigan na si Clara. Dinalhan siya nito ng pagkain. Hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko, malambing na sabi ni Clara habang inaayos ang pagkain sa mesa. Nag-aalala na ako sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo, Isa. Payat na payat ka, pero parang namumutla ka. Pagod lang sa trabaho, sagot ni Isa, iniiwasan ang tingin ng kaibigan. Pinanood siya ni Clara habang sinusubukan niyang kumain. Isang subo pa lang ng kanin, napatakip na si Isa sa kanyang bibig at tumakbo muli sa banyo. Nang bumalik siya, ang mukha ni Clara ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding isang tanong sa mga mata nito. Isa, mahinang sabi ni Clara. Kailan ka huling nagkaroon? Natigilan si Isa. Ang tanong ay parang isang sampal.
Ang kanyang isip ay mabilis na nagbilang. Ang gabi ng bagyo. Ang mga linggong lumipas. Isang nakabibinging takot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi, mabilis niyang sabi, ang boses ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Hindi. Stress lang to, Clara. Stress. Alam mo kung gaano kabigat ang kasong to. Alam ko, mahinahon na sagot ni Clara. Pero alam ko rin na hindi ka tanga, Isa. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Umuwi ka na, Clara, sabi ni Isa, ang boses ay nanginginig. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Walang nagawa si Clara kundi umalis, nag-iwan ng isang tingin na puno ng awa at pag-aalala. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Isa. At nang sa wakas ay makatulog siya, isang masamang panaginip ang dumalaw sa kanya. Nakatayo raw siya ulit sa korte. Ngunit hindi siya nakasuot ng kanyang itim na roba. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. At ang kanyang tiyan ay malaki at bilog. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi mga abogado at huwes, kundi mga aninong mapanghusga. Ang bawat bulong ay isang akusasyon. Ang tunog ng gavel ng huwes ay naging iyak ng isang sanggol. At sa gallery, nakaupo si Miguel de Villa. Nakatingin sa kanya, ang mga mata ay malamig at walang pakialam. Nagising si Isa na humihingal, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Basa ang kanyang unan sa luha at pawis. Hindi na niya kayang itanggi. Ang takot ay mas malakas na kaysa sa kanyang pagkakaila. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa salamin sa kanyang kwarto. Hinubad niya ang kanyang maluwag na t-shirt. Tinitigan niya ang kanyang katawan. Walang pinagbago. Patag pa rin ang kanyang tiyan. Ngunit sa loob mayroon. May senyales. Isang senyales na hindi niya maaaring baliwalain. Kinakabahan, nagbihis siya. Gabi na, ngunit hindi niya kaya pang maghintay hanggang umaga. Naglakad siya palabas ng kanyang apartment, ang bawat hakbang ay mabigat. Pumasok siya sa isang 24-hour na butika sa kanto. Isang pregnancy test, please, pabulong niyang sabi sa pharmacist, hindi makatingin ng diretsyo. Pag-uwi, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang maliit na kahon. Pumasok siya sa banyo at sinunod ang mga direksyon. Ang 3 minutong paghihintay ay parang isang habambuhay. Nakaupo siya sa sahig ng malamig na banyo, nakatitig sa maliit na plastik na bagay sa kanyang kamay. Una, isang pulang linya ang lumitaw. Huminga siya ng maluwag. Salamat sa Diyos. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan, na parang isang hatol, isang pangalawang pulang linya ang lumitaw. Malabo sa simula, ngunit unti-unting luminaw. 2 linya. Malinaw. Hindi mapagkakaila. Tinitigan niya ito. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Positibo. Hindi niya namalayan na sumisigaw na pala siya. Ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Isang tahimik na sigaw ng takot, ng pagkabigla, ng ganap na pagkawasak. Ang kanyang mundo, ang kanyang maingat na binuong mundo, ay gumuho sa isang iglap. Ang 2 pulang linya sa pregnancy test ay naging sentro ng mundo ni Isa sa sumunod na 2 araw. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang kama, na para bang ang pagtatago nito ay maglalaho rin ang katotohanang dala nito. Ngunit sa bawat paggising niya, ito ang una niyang naiisip. Sa bawat pagkain na hindi niya malunok, ito ang kanyang naaalala. Hindi maaari. Ngunit paano kung totoo? Ang pag-aalinlangan ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, mas mabagsik pa kaysa sa umagang pagkahilo. Para makasiguro, para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip, kailangan niyang malaman. Nag-file siya ng sick leave, isang bagay na halos hindi niya ginagawa. Pumunta siya sa isang maliit at pribadong klinika, malayo sa mga ospital kung saan maaaring may makakilala sa kanya. Sa waiting room, bawat pag-ubo ng ibang pasyente, bawat pagbukas ng pinto, ay nagpapakaba sa kanya. Napapalibutan siya ng mga buntis, ang kanilang mga tiyan ay bilog at ang kanilang mga mukha ay masaya. Tumingin si Isa sa sarili niyang patag na tiyan at nakaramdam ng matinding pag-iisa. Isabel Reyes, tawag ng isang nurse. Sa loob ng examination room, isang matandang doktora na may mabait na mga mata ang sumalubong sa kanya. Alma. Relax ka lang, Hija, sabi ng doktora habang inihahanda ang ultrasound machine.
Tingnan natin kung ano ang meron dito. Ang malamig na gel sa kanyang tiyan ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Humiga si Isa, ang kanyang mga kamay ay magkadasal sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang monitor, isang kulay abo at malabong imahe. Ang kanyang puso ay kumakarera. Litset, sabi ni Dra. Alma, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Mukhang tama nga ang hinala mo. Congratulations, you're about 8 weeks pregnant. Ang salitang pregnant ay tumama sa kanya na parang isang sampal, kahit na inaasahan na niya ito. Napapikit si Isa, isang luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Tapos na. Totoo na. Teka, sabi ng doktora, ang kanyang boses ay biglang nagbago, puno ng pagtataka. Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa probe. Sandali, may isa pa. Ano po, halos pabulong na tanong ni Isa. Itinuro ng doktora ang screen. Eto, tingnan mo. Yan ang isa. Itinuro nito ang isang maliit na kumikislap na tuldok. At ito ang isa pa. Itinuro nito ang isa pang kumikislap na tuldok sa tabi nito. Magkatabi sila. May dalawang heartbeat. Napamulat si Isa. Tinitigan niya ang screen. Dalawang maliliit na kislap ng liwanag. Dalawang tibok ng puso. Kambal, Hija, nakangiting sabi ni Dra. Alma. You're having twins. Twins. Kambal. Ang salita ay umalingaw sa kanyang isipan. Double. Hindi lang isa. Dalawa. Kung ang isang sanggol ay isang komplikasyon, ano pa kaya ang dalawa? Ang takot na nararamdaman niya kanina ay biglang nag-iba ng anyo. Hindi ito nawala, ngunit may humalong ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na mainit at maprotekta. Pag-alis niya sa klinika, hawak-hawak niya ang isang maliit na sobre. Sa loob, ang kanyang unang ultrasound picture. Dalawang maliliit na tuldok sa isang malawak na kadiliman. Hindi siya umuwi. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang parke. Umupo siya sa isang bench, sa ilalim ng isang malaking puno, at pinanood ang mga batang naglalaro. Pinanood niya ang mga magulang na nagtutulak ng mga duyan, ang mga pamilyang naglalatag ng picnic blanket. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang ama, isang retiradong hukom. Ito ang una niyang naisip na tawagan. Ang kanyang sandigan. Ang kanyang bayani. Pa, sabi niya nang sumagot ito. O, Isa, napatawag ka, masayang bati ng kanyang ama. Kamusta ang kaso mo? Nabasa ko sa dyaryo, mukhang lamang ka raw. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Isa. Paano niya sasabihin? Pa, may problema. Buntis po ako at hindi ko kilala ang ama. Actually, kilala ko po pala. Siya po yung akusado sa kasong pinagmamalaki ninyo. Ayos lang po, pa. Medyo busy lang, ang tanging lumabas sa bibig niya. Tumawag lang po ako para mangumusta. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya sa sarili. Bakit hindi niya masabi? Matapos ang maikling pag-uusap, ibinaba niya ang telepono. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Mag-isa siya rito. Muli niyang tiningnan ang mga pamilya sa parke. Ang tawa ng mga bata ay umabot sa kanya. Bigla, ang mga anino sa kanyang panaginip ay napalitan ng mga mukhang ito, mga inosenteng mukha, mga maliliit na kamay, mga posibleng kinabukasan. Ang mga ito ay hindi na lang isang pagkakamali. Ang mga ito ay hindi na lang isang komplikasyon. Sila ay mga anak niya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng kanyang palad, alam niyang may dalawang buhay na nagsisimula. Mga buhay na umaasa sa kanya. Mga buhay na wala pang kasalanan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na mas malakas kaysa sa takot. Mas malakas kaysa sa kahihiyan. Mas malakas kaysa sa kanyang karera. Kailangan niyang gawin ang tama. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. At ang tamang gawin ay harapin ang ama. Tumayo siya, ang kanyang mga balikat ay mas tuwid na ngayon. May bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang determinasyon ng isang piskal na gustong manalo sa isang kaso. Ito ay ang determinasyon ng isang ina na handang ipaglaban ang kanyang mga anak. Nagmaneho siya. Hindi pauwi.
Hindi pa balik sa opisina. Nagmaneho siya papunta sa sentro ng Makati. Papunta sa isang mataas na gusaling salamin na may nakaukit na pangalan sa harapan. Divilla Corporation. Ipinark niya ang kanyang kotse. Hinawakan niya ang sobreng naglalaman ng ultrasound picture, ang kanyang tanging ebidensya. Hinaplos niya ito na para bang hinahaplos niya ang dalawang buhay sa loob niya. Para sa inyo to, bulong niya. Huminga siya ng malalim, isang hiningang naglalaman ng lahat ng kanyang takot, tapang at pag-asa. Lumabas siya ng kotse at naglakad papasok sa naglalakihang pinto ng gusali. Dumiretso siya sa reception desk, ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Ang babae sa likod ng desk ay tumingala sa kanya. Good afternoon, ma'am. How may I help you? Tumingin si Isa ng diretso sa mata ng babae. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. I want to see si Miguel Divilla. It's urgent. Nakatayo si Miguel sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, hawak ang isang baso ng tubig na hindi naman niya iniinom. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang mga langgam na gumagapang sa mga lansangan ng Makati. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang i-file ni Prosecutor Reyes ang mosyon para pabilisin ang paglilitis. At sa bawat araw na lumilipas, ang alaala ng gabing iyon ay lalong nagiging isang mapait na lason sa kanyang isipan. Hindi niya makalimutan ang pag-amin nito tungkol sa pangarap nitong magsulat. Hindi niya makalimutan ang bigat sa mga mata nito. At lalong hindi niya makalimutan ang pakiramdam ng kataksilan nang makita niya ang balita kinabukasan. Na para bang ang lahat ng nangyari ay isa lang estratehiya, isang paraan para makahanap ng butas sa kanyang depensa. At ang pera. Ang perang iniwan niya. Iyon ang kanyang paraan para sabihing tapos na. Walang personalan. Ngunit sa halip parang siya ang natalo. Sir. Ang boses ng kanyang sekretarya mula sa intercom ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Yes, what is it? Sagot niya, ang boses ay medyo iritado. Nandito po si Prosecutor Isabel Reyes. Gusto po kayong makausap. Urgent daw po. Natigilan si Miguel. Ang baso sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Si Isabel Reyes? Dito. Sa kanyang teritoryo. Anong kailangan nito? Hindi ba sapat na gusto na siyang ipakulong nito? Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Kung gusto nito ng laban, ibibigay niya. Papasukin mo siya, utos niya, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Ibinaba niya ang baso at umupo sa kanyang malaking leather na silya. Pinagrus niya ang kanyang mga braso. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa anumang legal na pasabog na dala nito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isa. Mula sa kanyang kinaupuan, pinanood niya itong maglakad palapit. Ang suot nito ay isang simpleng blusa at pantalon, malayo sa formal na kasuotan niya sa korte. Ang mukha nito ay medyo maputla, at may isang uri ng pagod sa mga mata nito na hindi niya nakita noon. Ngunit ang kanyang mga balikat ay tuwid, ang kanyang baba ay taas. Iba ang determinasyong dala nito ngayon. Hindi ito ang galit ng isang piskal. Ito ay iba. Maupo ka, prosecutor, sabi ni Miguel, hindi man lang nag-abalang tumayo. Hindi umupo si Isa. Tumayo lang ito sa harap ng kanyang napakalaking mesa, na para bang isang harang sa pagitan nilang dalawa. Hinugot nito ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Hindi ako naparito bilang isang piskal, Miguel, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Kinunutan siya ng noo ni Miguel. Kung ganoon, bakit ka nandito? Hindi ito sumagot. Sa halip, itinulak nito ang sobre palapit sa kanya. Tinitigan niya ang sobre. Pagkatapos ay tinitigan niya si Isa. Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura. Dahan-dahan, kinuha niya ang sobre at binuksan ito. Ang nasa loob ay isang larawan. Isang malabong, itim at puting larawan. Sa una, hindi niya maintindihan kung ano ito. Parang isang Rorschach test. Ngunit habang tinititigan niya, unti-unti itong naging malinaw. Dalawang maliliit na tuldok. Ano to? Tanong niya, kahit na ang kanyang puso ay nagsimula ng bumilis ang tibok. Buntis ako, direktang sabi ni Isa. At sayo yan. Ang mga salita ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na suntok sa sikmura.
Nawala ang hangin sa kanyang mga baga. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang mga salita nito ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Buntis ako. At sayo yan. Tumingin siya muli sa larawan. Pagkatapos ay sa mukha ni Isa. Naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling ng panloloko. At doon na pumasok ang pagdududa. Ang kanyang utak, na sanay sa mga estratehiya at pagtataksil sa mundo ng korporasyon, ay mabilis na kumilos. Ang timing. Ang timing ang mali. Pagkatapos nitong hilingin na pabilisin ang kaso, bigla itong darating na may ganitong balita. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang saya, puno ng pang-uyam. Wow, sabi niya, napapailing. Wow! Hindi ko inaasahan to, prosecutor. Kailangan kong aminin, magaling ka. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Isa. Anong sinasabi mo? Ito ba ang bago mong plano? Tanong ni Miguel, tumayo at naglakad palibot sa kanyang mesa, papalapit dito. Nang hindi umubra ang mga ebidensya mo, naisip mo na subukan ang isang mas personal na atake. Isang blackmail, marahil? Ang pagkalito sa mukha ni Isa ay napalitan ng sakit at pagkatapos ng galit. Walang hiya ka, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Wala akong pakialam sa pera mo. Talaga ba? Patuloy ni Miguel, ang kanyang sariling galit ay umaakyat na rin. Dahil ang nakikita ko ay isang desperadong babae na gagawin ang lahat para manalo. Nagkataon lang na ang pagkakamali natin ay nagbunga. At hindi lang isa, kundi dalawa? Itinuro niya ang dalawang tuldok sa larawan. Masyadong perpekto ang kwento, hindi ba? Isang matunog na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Natigilan si Miguel, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ang init ng palad nito ay nanunuot sa kanyang balat. Hinawakan ni Isa ang sobre at dinurog ito sa kanyang kamay. Ang mga mata nito ay nangingilid na sa luha, ngunit hindi ito umiyak. Galit ang nangingibabaw. Hindi ko kailangan ng kahit isang kusing mula sayo, sigaw nito. Pumunta ako rito dahil sa kanila. Itinuro nito ang kanyang tiyan. Dahil may karapatan silang malaman kung sino ang duwag nilang ama. Pero huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi ka na nila makikilala. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Sandali, sabi ni Miguel. Ang kanyang isip ay gumagana na naman, malamig at kalkulado. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang ibalik ang lahat sa isang bagay na naiintindihan niya, isang transaksyon. Humarap muli si Isa, ang dibdib ay umaakyat baba sa galit. Gusto mo ng kasiguraduhan? Sige, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay naging kalmado at mapanganib. Magpapad na test tayo kapag lumabas na yan. Kung mapatunayan na sa akin nga yan, pananagutan ko. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Pero pagpapatuloy niya, may isang kondisyon. Lumapit siya, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Iatras mo ang kaso. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata nito na namatay. Napalitan nito ng isang bagay na mas masahol pa sa galit, pagkasuklam. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isa. Isang ngiting nagpatindig ng balahibo ni Miguel. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang katarungan para sa kahit na ano, sabi nito, ang bawat salita ay parang patalim. Mananagot ka sa batas, Miguel. At mananagot ka rin sa kanila. Tinalikuran siya nito. Hintayin mo ang sulat mula sa abogado ko, sabi nito bago tuluyang lumabas at isara ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Miguel sa nakabibinging katahimikan ng kanyang opisina. Nakatayo siya roon, ang kanyang pisngi ay namamanhid pa rin. Tiningnan niya ang kanyang mesa. Naiwan ang ultrasound picture. Ang dalawang maliliit na tuldok na ngayon ay tila nanunumbat sa kanya. Kinuha niya ito. Tinitigan. Ano nang ginawa ko? Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pag-aalinlangan. Tama ang ginawa niya. Isa itong bitag. At hindi siya magpapabitag. Ngunit habang dinudurog niya ang larawan sa kanyang palad, isang bahagi niya ang hindi mapakali. Isang bahagi niya ang nagsisigaw na sa unang pagkakataon sa negosasyon ng kanyang buhay, baka siya ang nagkamali ng basa. Ang paglabas sa opisina ni Miguel de Villa ay nag-iwan kay Isa ng pakiramdam na guwang at puno ng galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong apoy na nag-aalab.
Ang apoy ng isang ina. Kinabukasan, tumawag siya sa isang abogadong kilala sa pagiging mahusay sa family law, si Atty. Lorna Gomez. Isang babaeng nasa mga 50, may matalas na mata at walang paligoy-ligoy na pananalita. Sa loob ng opisina ni Atty. Gomez, inilatag ni Isa ang lahat, maliban sa personal na detalye ng gabing iyon. Tinrato niya ito na parang isang kaso, may 2 partido, isang pangyayari at isang resulta na ngayon ay nasa sinapupunan niya. Nakinig ng mabuti si Atty. Gomez, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Prosecutor Reyes, sabi ng abogada nang matapos siyang magsalita. Diretsahan tayo. Hindi ito magiging madali. Tumango si Isa. Handa po ako. Ang isang Miguel de Villa ay maihalos walang katapusang yaman. Kaya niyang idrag ang kasong ito sa loob ng maraming taon. Kaya niyang kumuha ng pinakamagagaling na abogado para yurakan ang pagkatao mo sa korte. Gagamitin nila ang katotohanang one-night stand lang ang nangyari. Sasabihin nilang ginagamit mo ang mga bata para makakuha ng pera, lalo na't ikaw ang mismong piskal na nag-uusig sa kanya. Bawat salita ng abogada ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Isa. Alam niya ito. Bilang isang piskal, alam niya ang lahat ng maruruming taktika. Ngunit ang marinig ito na ilalapat sa sarili niyang buhay, ibang klase ang sakit. Hindi pera ang habol ko, mariin niyang sabi. Ang gusto ko lang ay kilalanin niya ang kanyang responsibilidad. Ang legal na pagkilala sa apelyido niya para sa mga anak ko. At iyon ang ipaglalaban natin, sabi ni Atty. Gomez. Ngunit kailangan mong maging matatag, Isa. Dahil sisirain ka nila kung bibigyan mo sila ng pagkakataon. Umalis si Isa sa opisina na may bigat sa dibdib, ngunit may determinasyon pa rin. Haharapin niya ito. Para sa kanyang mga anak. Pagod siyang naglakad palabas ng gusali, iniisip ang bundok ng mga legal na papeles at emosyonal na pasanin na naghihintay sa kanya. Habang papalapit siya sa kanyang kotse, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isa. Napahinto siya. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang itim na sedan. Matangkad, nakangiti at nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang ngiting iyon kilalang-kilala niya. Si Anton Salcedo. Ang kanyang dating kasintahan. Anton, sabi niya, hindi maitago ang gulat sa kanyang boses. Anong ginagawa mo rito? Lumapit ito, ang mga mata ay puno ng isang bagay na mukhang pag-aalala. Nabalitaan ko ang tungkol sa kaso. Ang tungkol kay De Villa. Nag-aalala ako sa'yo. May dala itong isang paper bag, dala ko ang paborito mong ensaymada mula sa paborito nating panaderya. Naalala ko lang ito ang laging nagpapasaya sa'yo kapag stress ka. Ang simpleng gesture ay biglang nagpaguho sa pader na itinayo niya sa buong araw. Ang pagod at stress ay biglang bumuhos. Sa isang iglap, hindi siya si Prosecutor Reyes na nakikipaglaban sa 2 gyera. Isa lang siyang pagod na buntis na binigyan ng paborito niyang pagkain. Salamat, Anton, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanghina. Kumain ka na ba? Halika, ililibre kita ng hapunan. Bilang isang kaibigan lang, mabilis nitong sabi, na para bang nabasa nito ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Promise, walang agenda. Nag-aalangan si Isa, ngunit sa huli, tumango siya. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng isang sandali ng normalidad. Dinala siya ni Anton sa isang tahimik na restaurant. Doon, sa ilalim ng malumanay na ilaw, gumanap ito sa papel ng perpektong kaibigan. Nakinig ito. Nagpakita ito ng simpatsya. At dahan-dahan, sinimulan nitong itanim ang lason. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan mong gawin to ng mag-isa, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Delikadong tao si Miguel de Villa, Isa. Ang mga taong tulad niya, kapag na-corner, gagawin ang lahat para makatakas. Kaya ko ang sarili ko, Anton. Alam ko, sagot nito, inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ito hinawakan ni Isa. Pero ngayon, hindi na lang sarili mo ang iniisip mo. Paano kung maging desperado siya? Gagawin niya ang lahat para hindi makulong. Paano kung isipin niyang kung wala ang mga bata, wala siyang problema? Ang mga salita ay binitiwan ng may pag-iingat, ngunit ang kahulugan ay malinaw.
Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Isa. Iyon din ang sinabi ni Atty. Gomez. Ang marinig ito mula sa isang taong malapit sa kanya ay nagbigay dito ng mas matinding bigat. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ni Isa. Nag-aalala lang ako, sabi ni Anton, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng sinseridad. Nandito lang ako, Isa. Kung kailangan mo ng tulong o ng karamay, nandito lang ako. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, gulong-gulo ang isip ni Isa. Ang presensya ni Anton ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa, ngunit may isang bagay sa loob niya ang hindi mapakali. Naalala niya kung bakit sila naghiwalay. Hindi dahil sa isang malaking away. Ito ay dahil sa isang dahan-dahang pakiramdam na kinokontrol siya. Ang mga tulong ni Anton noon ay laging may kasamang agenda. Ang mga payo nito ay laging nagiging mga utos. Ang pagmamahal nito ay naging isang hawla na gawa sa ginto. Naramdaman niyang sinusubukan nitong pamahalaan ang buhay niya noon at ngayon parang umuulit ang lahat. Nakatitig siya sa kanyang cellphone, nag-iisip nang bigla itong mag-vibrate. Isang text message. Mula kay Anton. Isa, pasensya na kung nag-alala ka sa sinabi ko kanina. May narinig lang kasi akong nakakabahalang balita tungkol sa isang mahalagang testigo sa kaso ni Devilla. Mag-ingat ka. Nanigas si Isa. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Isang mahalagang testigo. Paano niya nalaman iyon? Ang impormasyon tungkol sa mga testigo ay kumpidensyal. Tanging ang mga taong direktang kasangkot sa kaso ang nakakaalam. Ang panandaliang ginhawa na naramdaman niya ay ganap na naglaho. Napalitan ito ng isang mas malalim, mas nakakakilabot na pagdududa. Ang pagbabalik ni Anton ay hindi isang pagkakataon. At ang tulong na inaalok nito ay hindi libre. Tinitigan niya ang screen ng telepono, ang mensahe ay tila nanunukso sa kanya. Ang lason ay hindi na lang isang mungkahi. Ito na ay isang banta. At hindi niya alam kung sino ang dapat niyang mas katakutan, ang halimaw na kanyang kinakasuhan, o ang aninong nagbabalik mula sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ng maanghang na pag-uusap nila ni Isa, isang desisyon ang ginawa ni Miguel. Hindi ito desisyon ng isang ama o ng isang mangingibig. Ito ay desisyon ng isang sihi na pinoprotektahan ang isang hindi inaasahang asset. Kumuha siya ng isang pribadong investigador. Subaybayan mo siya, utos niya sa lalaking nasa kabilang linya, isang dating pulis na may utang na loob sa kanya. Hindi bilang isang kaaway. Bilang isang alalahanin. Gusto kong malaman kung sino ang mga kinakausap niya, kung saan siya nagpupunta. Gusto kong matiyak na ligtas siya. Ligtas ang mga anak ko, ang hindi niya masabing dahilan. Isang katotohanang kinikimkim niya sa kanyang sarili. Ang unang report na dumating ay isang sobrang puno ng mga litrato. Binuksan ito ni Miguel, ang kanyang panga ay unti-unting tumitigas habang tinitingnan ang bawat isa. Mga litrato ni Isa na kumakain sa isang restaurant. At ang kasama niya, si Anton Salcedo. Isang pamilyar na galit ang kumulo sa kanyang dugo. Si Salcedo. Ang lalaking laging anino sa kanyang tagumpay, ang pamilyang matagal ng kaaway ng mga Devilla sa mundo ng negosyo. At ngayon, umaaligid ito sa ina ng kanyang mga anak. Pinakita sa mga litrato ang pagiging maginoo ni Anton, hinahatak ang upuan para kay Isa, nakikinig ng mabuti, nakangiti. At si Isa, kahit na may pag-aalinlangan sa mukha, ay tila nakikinig. Ibinagsak ni Miguel ang mga litrato sa mesa. Hindi ito selos. Ito ay suspetsa. Ang pagbabalik ni Anton Salcedo sa buhay ni Isa, sa gitna ng lahat ng ito. Masyadong malaking koinsidensya. Boss. Pumasok si Leo, may dalang folder. May nakita ako. Isang bagay na kakaiba. Inilatag ni Leo ang isang dokumento sa mesa. Naalala mo yung subsidiary na sinasabing naglustay ng pondo? Ang S.I. Holdings. Sinubukan kong halungkatin ang mga lumang records. Wala talagang koneksyon sa atin. Pero may nakita akong lumang proposal, 10 taon na ang nakalipas. Itinuro ni Leo ang isang pangalan sa lumang dokumento. Isang partnership proposal sa pagitan ng Devilla Corp. At ng Salcedo Alcantara Group. Ang pangunahing proyekto, S.I. Holdings. Tinanggihan ng lolo mo ang proposal noon. Nagtagpo ang mga mata ni Miguel at Leo.
Ang lahat ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Isang lumang plano na hindi natuloy. Isang pangalan na biglang lumitaw muli para sirain siya. Si Salcedo, mariing sabi ni Miguel. Siya ang nasa likod nito. Ang galit niya kay Isa ay biglang napalitan ng isang mas malaking alalahanin. Kung si Anton nga ang may pakana, ibig sabihin ay nasa panganib si Isa. Ginagamit siya ni Anton. At hindi niya iyon hahayaan. Kinabukasan, mayroon siyang meeting sa isang ospital na isa sa mga benepisyaryo ng foundation ng kanilang kumpanya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, sa gitna ng amoy ng antiseptic at abalang mga nurse, isang pamilyar na boses ang narinig niyang tumawag sa isang pangalan. Dra. Alma. Napalingon si Miguel. Nakita niya si Isa, kausap ang isang matandang doktora. Ngunit hindi ito ang matapang na piskal na nakita niya sa kanyang opisina. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at halatang pagod. Nang akmang tatalikod na si Miguel para umiwas, bigla na lang nanghina si Isa. Napahawak ito sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay. Isa, sigaw ng doktora. Bago pa man siya bumagsak, ang instincts ni Miguel ang kumilos. Mabilis siyang lumapit at nasalo ito. Ang bigat ng katawan nito ay mas magaan kaysa sa inaasahan niya. Ang init ng balat nito ay tumago sa kanyang suit. Tulungan niyo ako, sabi niya sa isang nurse. Mabilis siyang dinala sa isang pribadong silid. Pinaupo. Kinuha ang blood pressure. Hypoglycemia, paliwanag ni Dra. Alma. Bumagsak ang blood sugar. Normal yan sa kalagayan niya, lalo na't kambal ang dinadala. Hindi ka ba kumakain ng maayos, Hija? Umiling si Isa, masyadong nahihiya para tumingin kay Miguel. Naiwan silang dalawa sa silid habang kinukuha ng doktora ang resulta ng ilang tests. Ang katahimikan ay nakakailang. Hindi nagsalita si Miguel. Umalis siya sandali. Pagbalik niya, may dala na siyang isang tray na may mainit na sabaw at isang baso ng juice. Kumain ka, utos niya, ang boses ay hindi galit, kundi mariin lang. Tumingin si Isa sa kanya, pagkatapos ay sa pagkain. Walang salita, kinuha niya ang kutsara at nagsimulang kumain. Pinanood siya ni Miguel. Pinanood niya kung paano unti-unting bumalik ang kulay sa mukha nito. Salamat, mahinang sabi nito matapos maubos ang sabaw. Dapat mong alagaan ang sarili mo, sabi ni Miguel, umupo sa silyang kaharap nito. Hindi na lang yan para sa'yo. Tumango si Isa, ang mga mata ay nakatutok sa baso ng juice. Alam ko. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng walang sigawan, walang akusasyon. Tanging ang tahimik na pag-aalala sa hangin. Biglang napahawak si Isa sa kanyang tiyan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Ano yon? Tanong ni Miguel. Gumagalaw sila, pabulong na sabi ni Isa. Malikot sila ngayon. Isang kuryosidad na mas malakas kaysa sa kanyang pride ang bumalot kay Miguel. Pwede ko bang maramdaman? Nag-aalangan si Isa, ngunit tumango ito. Dahan-dahan, halos nanginginig, inilahad ni Miguel ang kanyang kamay. Maingat niyang ipinatong ito sa tiyan ni Isa. Sa una, wala siyang naramdaman kundi ang init ng balat nito sa ilalim ng kanyang palad. At pagkatapos, naramdaman niya. Isang bahagyang paggalaw. Isang munting sipa. Isang buhay. Hindi, dalawa. Napatingin siya kay Isa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Nakatingin din ito sa kanya, at sa isang iglap, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Wala ang piskal. Wala ang sihi. Tanging isang lalaki at isang babae na pinag-iisa ng isang himala sa ilalim ng kanyang palad. Ang kanyang puso ay biglang tumibok sa isang paraan na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang halo ng takot at pag-asa. Isang kilig na hindi niya inaasahan. Sa sandaling iyon, alam niya. Totoo ito. Hindi ito bitag. Ito ay kanya. Sila ay kanya. Ngunit ang mahikang sandali ay biglang nabasag. Ring! Ring! Ang malakas na tunog ng kanyang cellphone. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa. Si Leo ang tumatawag. May pag-aalangan, sinagot niya ito. Hello?
Boss, ang boses ni Leo sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at isang bagay na mas malala pa, gulat. Boss, may masamang balita. Biglang nanlamig si Miguel. Ang init na naramdaman niya mula sa palad niya ay biglang nawala. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa tiyan ni Isa, na napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Anong nangyari? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso at malamig. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Leo sa kabilang linya, na para bang naghahanda itong maghatid ng isang hatol. Si Evia Jimenez ang pangunahing testigo natin. Natigilan si Miguel. Si Amy Jimenez ang kanilang comptroller na handang tumestigo na ang mga pirma sa mga peking dokumento ay hindi kay Miguel. Siya ang alas nila. Ang kanilang huling pag-asa. Anong nangyari sa kanya, Leo? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay mariin. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang nagpabagsak sa mundo ni Miguel. Nawawala siya, boss. Anong ibig mong sabihin na nawawala? Halos pasigaw na sabi ni Miguel, napilitan siyang kontrolin ang kanyang boses dahil sa kinaroroonan niya. Wala na siya sa kanyang bahay. Hindi siya pumasok sa trabaho. Ang pamilya niya, hindi siya makontak. Nag-iwan lang siya ng isang sulat na nagsasabing kailangan niyang umalis ng bansa. Na hindi na niya kaya ang pressure. Hindi. Hindi maaari. Si Evia Jimenez ay isang matapat na empleyado. Hindi niya ito gagawin. Hindi na walang dahilan. Paano kung isipin niyang kung wala ang mga bata, wala siyang problema? Ang mga salitang sinabi raw ni Anton kay Isa ay biglang bumalik sa kanyang isipan, ngunit may ibang kahulugan. Gagawin niya ang lahat para hindi makulong. Si Salcedo. Ito ang gawa ni Salcedo. Napapikit si Miguel, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa cellphone. Ang panandaliang pag-asa, ang sandali ng kilig, ay biglang napalitan ng isang mapait na katotohanan. Habang siya ay narito, nag-aalala sa kalagayan ni Isa, ang kanyang kaaway ay kumikilos sa dilim, isa-isang tinatanggal ang kanyang mga depensa. Salamat, Leo, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay walang emosyon. Gawin mo ang lahat para hanapin siya. Ibinaba niya ang tawag. Anong problema? Tanong ni Isa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang lambot na nakita niya sa mga mata nito kanina ay nawala na, napalitan ng isang pader na bakal. Ang lalaking nasalo sa kanya, ang lalaking nagpakain sa kanya ng sabaw, ang lalaking namangha sa paggalaw ng kanilang mga anak, ay naglaho. Ang bumalik ay si Miguel de Villa, ang akusado. Ang isisi na corner. Ang testigo na magpapatunay na inosente ako, sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay. Nawawala na siya. Natigilan si Isa. Ang implikasyon ng mga salitang iyon ay malinaw. Kung wala ang testigong iyon, ang kaso laban kay Miguel ay lalong tumibay. Ang kanyang pagkakataong makalaya ay halos zero na. Ngunit ang nakita ni Isa sa mga mata ni Miguel ay hindi takot. Ito ay ang malamig at mapanganib na kalmado ng isang taong wala nang maaaring mawala. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Amy Jimenez ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa tahimik na lawa ng puso ni Isa. Hindi siya dapat mag-alala. Bilang piskal, ang pagkawala ng testigo ng depensa ay isang pabor sa kanyang kaso. Ito ang magsisiguro ng kanyang panalo. Ngunit hindi niya maramdaman ang tagumpay. Ang kanyang nararamdaman ay isang nakakabahalang kaba. Ang mga salita ni Anton ay bumabalik sa kanya, may narinig lang kasi akong nakakabahalang balita tungkol sa isang mahalagang testigo sa kaso ni De Villa. Si Anton. Alam niya. Paano niya nalaman bago pa man mangyari? Ang sandaling iyon sa ospital kasama si Miguel, ang pag-aalala sa mga mata nito, ang pagkamangha sa kanyang palad, ay nag-iwan ng isang bakas na hindi niya kayang burahin. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang akusado, kundi ang ama ng kanyang mga anak. At sa unang pagkakataon, isang maliit, nakakatakot na tanong ang nabuo sa kanyang isipan, paano kung nagsasabi nga siya ng totoo? Hindi niya kayang manahimik. Ang pagdududa ay parang isang anay na unti-unting gumunguya sa pundasyon ng kanyang kaso. Gabi. Ang opisina ng piskalya ay tahimik na. Tanging ang ugong ng aircon at ang tunog ng pag-ulan sa labas ang kanyang naririnig.
Siya na lang ang natitira, napapalibutan ng mga bundok ng folder ng kaso ni Miguel de Villa. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang tiyakin. Binuklat niya ulit ang mga dokumento. Bawat pahina, bawat perma, bawat report. Lahat ay tila perpekto. Masyadong perpekto. Ang pinakamabigat na ebidensya niya ay ang isang serye ng mga email. Mga email na naglalaman ng mga utos mula sa isang account na nakapangalan kay Miguel de Villa, papunta sa nawawalang si Jimenez na nag-uutos na ilipat ang pondo sa holdings. Iyon ang smoking gun. Iyon ang puso ng kanyang kaso. Tinitigan niya ang nakaprint na mga email. Noon, nakita niya rito ang katibayan ng kasalanan. Ngayon, ang nakikita niya ay ang mga salita ni Miguel sa bar. Ang ebidensya ay mga piraso lang ng papel. Madaling manipulahin. Kinakabahan, binuksan niya ang kanyang computer. Hinanap niya ang orihinal na digital file ng mga email. Mayroon siyang kaibigan sa IT department, isang henyo sa computer na may utang na loob sa kanya. James, kailangan ko ng pabor, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay pabulong na parabang may nakikinig. May ipapatingin lang akong email file. Gusto kong malaman kung saan talaga ito nanggaling. Ang pinaka-original na source. Ang metadata. CJ, Pisk. I send mo sa akin. Titingnan ko. Habang naghihintay, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Para siyang isang kriminal sa sarili niyang opisina. Ano ba ang ginagawa niya? Sinisira niya ang sarili niyang kaso. Ngunit kailangan niyang malaman. Pagkalipas ng halos isang oras, tumunog ang kanyang computer. Isang email mula kay James. Pisk, kakaiba to, ang email ay dumaan sa maraming proxy servers para itago ang pinanggalingan. Pero nung sinubukan kong i-trace pabalik ang pinakaunang digital footprint, lumalabas na ginawa ito sa isang e-address na nakarehistro sa isang lumang server. May kalakip na impormasyon ang email. Ang pangalan ng kumpanya kung saan nakarehistro ang server. Binasa ito ni Isa. At ang kanyang paghinga ay huminto. Salcedo, Reyes, Associates Law Firm. Ang dating law firm ng kanyang ama. Hindi. Impossible. Nagkakamali lang si James. Ngunit ang pangalan ay malinaw. Itim sa puti. Ang opisina kung saan siya lumaki, kung saan niya unang pinangarap na maging isang abogado, tulad ng kanyang ama. Isang alon ng pagkahilo ang bumalot sa kanya. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik. Mga alaala. Mga pira-pirasong alaala na dati walang kahulugan, ngunit ngayon ay tila mga piraso ng isang masalimuot na puzzle. Si Anton, na noon ay kasintahan pa niya, na madalas dumalaw sa bahay nila. Nakikipag-usap sa kanyang ama ng maraming oras. Tito, kunwari lang po. Kung may isang kaso na ganito, ano po ang pinakamagandang paraan para magtago ng ebidensya? Paano po ba gumawa ng isang transaksyon na mukhang legal pero sa totoo lang ay hindi? Naaalala niya ang kanyang ama, natutuwa sa talino at interes sa batas ng kanyang key future son-in-law. Ibinabahagi nito ang kanyang kaalaman, ang kanyang mga karanasan, na para bang isang propesor sa isang masigasig na estudyante. Hindi. Hindi alam ng ama niya. Imposibleng alam niya. Ginagamit lang siya ni Anton. Nanginginig, binuksan ni Isa ang drawer ng kanyang mesa. Mayroon siyang isang lumang photo album doon. Binuklat niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. At naroon. Isang litrato. Ang kanyang ama, nakatayo sa tabi ng isang mas batang Anton Salcedo sa library ng kanilang bahay. Ang kanyang ama ay may hawak na libro, nakaturo sa isang pahina. Si Anton ay nakikinig ng mabuti, ang mukha ay puno ng paghanga. Ngunit sa likod ng paghangang iyon, nakikita na ngayon ni Isa ang isang bagay na mas madilim. Isang anino ng pagkalkula. Isang anino ng panlilinlang. Si Anton. Si Anton ang gumawa ng ebidensya. At ang kanyang ama ang kanyang mabait, marangal at retiradong ama. Wala itong kamalay-malay na nagbigay ito ng mga kasangkapan sa isang halimaw para sirain ang buhay ng isang tao. At hindi lang basta isang tao. Ang ama ng kanyang mga magiging anak. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa bibig ni Isa. Isang tawa na puno ng sakit at kabalintunaan.
ang pundasyon ng kanyang kaso. Ang ebidensyang ipinagmamalaki niya. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang masalimuot na bitag na inihanda ni Anton maraming taon na ang nakalipas. At ang arkitekto ng bitag na iyon ay ang lalaking pinakamamahal at iginagalang niya sa buong mundo. Napasubsob si Isa sa kanyang mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang gusaling gumuho sa ibabaw niya. Nasa kanya ang katotohanan. Ngunit ang paglalantad sa katotohanang ito ay mangangahulugan ng paglalantad sa posibleng kapabayaan ng kanyang ama. Wawasakin nito ang legasya ng Hukom Reyes. Ngunit ang pananahimik ay mangangahulugan ng pagpapakulong sa isang inosenteng tao. Ang kanyang mga anak lalaki silang maniniwala na ang kanilang ama ay isang kriminal. Tinitigan niya ang litrato. Ang anino ng kanyang ama. At sa isang iglap na intindihan niya. Ang tunay na hatol ay hindi pa nangyayari sa korte. Nangyayari ito sa loob ng kanyang puso ngayon din. Ang pagkawala ni Emil Jimenez ay ang unang pako sa kabaong ni Miguel de Villa. Ang mga sumunod na araw ay isang sunod-sunod na dago. Ang stock market ay bumulusok pababa. Ang mga dati tapat na miyembro ng board ay isa-isa nang nagpapakita ng kanilang tunay na kulay, iniisip kung paano ililigtas ang kanilang mga sarili. Ang pangalan ng De Villa, na dating simbolo ng tagumpay, ay naging kasing kahulugan na ng iskandalo. Si Miguel ay parang isang kapitan ng isang lumulubog na barko, sinusubukang tapalan ang lahat ng butas, ngunit ang tubig ay mas mabilis na pumapasok. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang katahimikan. Ang katahimikan mula kay Isabel Reyes. Pagkatapos ng kanilang pagkikita sa ospital, umasa siya. Kahit isang katiting na pag-asa. Umasa siyang sa wakas ay nakita nito ang katotohanan. Na naramdaman nito ang parehong himala na kanyang naramdaman. Umasa siyang tatawag ito o magpapadala ng mensahe. Kahit ano. Ngunit wala. Sinubukan niyang tawagan ito. 1 beses. 2 beses. Ang mga tawag niya ay direktang napupunta sa voicemail. Nag-iwan siya ng mensahe. Isa ako to, alam kong galit ka. Pero kailangan nating mag-usap. Hindi lang tungkol sa kaso. Tungkol sa atin. Sa kanila. Please, tawagan mo ako. Walang sagot. Isang hapon, sa gitna ng kaguluhan, tinawagan niya ito muli. Sa pagkakataong ito, sumagot ito. Hello. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Parang boses ng isang estranghero. Isa, salamat sa pagsagot, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na hindi niya napigilan. Kailangan mong maniwala sa akin. Biktima lang ako rito. Si Anton si Salcedo ang may pakana ng lahat. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Isang sandali kung saan huminto ang paghinga ni Miguel, naghihintay, umaasa. Ako ang piskal, Miguel, sagot ni Isa, ang boses ay kasing talas ng salamin. Ang tanging pinaniniwalaan ko ay ang ebidensya. Click! Ibinaba nito ang telepono. Napaupo si Miguel, hawak pa rin ang cellphone sa kanyang tainga. Ang mga salita nito ay parang isang suntok na nag-iwan sa kanya na walang hangin. Ang tanging pinaniniwalaan ko ay ang ebidensya. Naniwala na ito. Naniwala na ito sa mga kasinungalingang itinayo laban sa kanya. Ang sandali sa ospital, ang paghawak niya sa tiyan nito, ang pagkamangha sa kanilang mga mata lahat pala iyon ay walang kahulugan. Sa huli, pinili nito ang kanyang karera. Pinili nito ang panalo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ang tanga niya. Ang tanga-tanga niya para umasa. Para maniwala na ang isang gabi ng pag-amin at isang sandali ng himala ay kayang baguhin ang lahat. Ang pag-asa na unti-unting nabuo sa kanyang puso ay biglang namatay. Napalitan ito ng isang malamig at malawak na kawalan. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kinabukasan, isang bagong ebidensya ang biglang lumitaw. Isang bank statement mula sa isang offshore account na nakapangalan sa isang alias na may koneksyon kay Miguel, na nagpapakita ng isang malaking deposito, eksaktong halaga na nawawala sa kumpanya. Malinaw na peke. Malinaw na gawa-gawa. Ngunit sa mata ng publiko at ng korte, ito ang huling pako. Nang gabing iyon, habang nakaupo siyang mag-isa sa dilim ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dati isimbolo ng kanyang mga pangarap,
bumukas ang pinto. Si Anton Salcedo. Hindi ka dapat nandito, malamig na sabi ni Miguel. Ngumiti si Anton, isang iting puno ng tagumpay. Dumaan lang ako para kumustahin ang kaibigan ko. Mukhang pagod ka na, De Villa. Ano nang kailangan mo, Salcedo? Lumapit si Anton, umupo sa silyang kaharap niya, at ipinatong ang kanyang mga paa sa mamahaling mesa ni Miguel. Isang kilos ng sukdulang pang-iinsulto. Nakakapagod talagang lumaban sa isang digmaang alam mong talo ka na, hindi ba? Sabi ni Anton, pinaglalaruan ang isang paperweight. Ang stocks mo, ang kumpanya mo, ang pangalan mo lahat, unti-unting nagiging abo. Hindi kumibo si Miguel. Tinitigan niya lang ito, ang kanyang galit ay isang natutulog na bulkan. Pero alam mo kung ano ang pinakamasakit sa lahat, pagpapatuloy ni Anton, ang kanyang boses ay naging isang mapanuyang bulong. Kahit ang babaeng pinili mong maging ina ng mga ano nga ba yon? Mga bastardo mo. Kahit siya, hindi naniniwala sa'yo. Tumayo si Miguel. Umalis ka na. Tumawa si Anton. Nakakaawa ka, De Villa. Sa huli, lahat ng bagay na sa tingin mo ay sa'yo mapupunta rin sa akin. Tumingin ito sa paligid ng opisina. Itong kumpanya at syempre si Isa. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isa ang nagpasiklab sa galit ni Miguel. Susugurin na sana niya si Anton nang tumunog ang cellphone nito. Sandali lang, may mahalagang tawag to, sabi ni Anton, nakangisi. Sinagot nito ang telepono. Hello, Isa. Napatawag ka? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Nakinig si Miguel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Sige, sabi ni Anton bago ibaba ang tawag. Tumingin ito kay Miguel, ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Nakikita mo. Ako ang tinatawagan niya kapag kailangan niya ng karamay. Ako ang pinagkakatiwalaan niya. Pagkaalis ni Anton, ibinagsak ni Miguel ang sarili sa kanyang upuan. Wasak. Talunan. Pinagtaksilan. Nawala na ang lahat. Nawala na ang kanyang kumpanya. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang kalayaan. At higit sa lahat, nawala na ang maliit na pag-asa na minsan niyang naramdaman para sa isang pamilya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Isang litrato ni Isa, nakaupo sa loob ng kanyang kotse, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang isang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng litrato may isang maikling mensahe. Kahit siya, hindi naniniwala sa'yo. Sumuko ka na. Tinitigan ni Miguel ang larawan. Ang larawan ng babaeng umiiyak ng mag-isa. Ang babaeng pinili ang tungkulin kaysa sa kanya. Ngunit sa pagtingin niya sa mga luhang iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matigas. Mas matatag. Hindi. Hindi siya susuko. Kung kailangan niyang lumaban ng mag-isa, gagawin niya. Kung kailangan niyang bumagsak, babagsak siya ng lumalaban. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay mula sa pagiging talunan ay naging mga mata ng isang mandirigmang nasugatan, ngunit hindi pa patay. Hindi pa ito tapos. Isang gabi ng walang tulog. Isang gabi ng pag-iyak sa loob ng kotse. Isang gabi ng pagtitig sa kisame, habang ang anino ng kanyang ama at ang multo ni Anton Salcedo ay nagsasayaw sa kanyang isipan. Iyon ang naging impyerno ni Isa. Ang bawat tawag ni Miguel na hindi niya sinagot, ang bawat salitang binitiwan niya sa telepono, ang tanging pinaniniwalaan ko ay ang ebidensya, ay parang mga kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa sarili niyang puso. Ginawa niya iyon para itulak ito palayo, para protektahan ito mula sa katotohanang natuklasan niya. Akala niya, sa pagdistansya, maililigtas niya ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Lalo lang niyang inilubog ang lahat sa kumunoy. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang matapang na piskal. Isa itong babaeng wasak, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at may tiyan na unti-unti nang nagpapakita ng dalawang buhay na nakasalalay sa kanyang mga desisyon. Hindi na niya kayang magtago sa likod ng batas.
hindi na niya kayang magtago sa likod ng kanyang tungkulin. Panahon na para harapin ang katotohanan. Ang una niyang pinuntahan ay ang bahay ng kanyang pagkabata. Nadatnan niya ang kanyang ama sa hardin, nag-aalaga ng mga rosas, ang paborito nitong gawain mula nang magretiro.